Shout out kay Mary Coronel 7732 no sa kanyang statement nagpapatunay no proof na isa talaga siya sa mga naka-witness at pamilya niya sa naka-receive ng mga pahalipay ng mga Duterte every year dito sa Davao City. Sabi niya, I am from Davao. I am an indigenous or lumad there and I live now in New York. I am 36 now and to be honest, God knows po isa ang pamilya ko always witness in God this pahalipay sa Davao every Christmas. I was then young as 12 years old when this tradition of giving in Davao Mindanao yearly made. Minsan they bring trucks and buses full of indigenous people from provinces to enjoy the pahalipay and pamaskuhan dog shows in Davao City proper. They do it decades already po. This is not new to all Davaoenos. Shukran, Madigir. Tsaka nagtatanong naman si Alma Impalmado kung ano nga ba ang laman ng mga Christmas gifts na pinamimigay ng mga Duterte. So, yan ang gagawin nating video for today's video, kung anong laman ng Christmas gifts. Na nga no, bali for today's video is balikan ho natin yung sobrang daming mga tao na nakapila para sa Taal, pahalipay sa Taal nila dating Pangulong Rodrigo Duterte tsaka ni Vice President Sara Duterte, or should I say na pamilyang Duterte, na kung saan na ito talaga ay naging panataho na naho nila every year. Meron ho sila talagang binibigay na mga pahalipay, goods, grocery or cash or whatever no, basta pahalipay na maliit man o malaki, depende sa pagtanggap no, or depende na yan sa pag-appreciate ng mga tao nakapila, basta meron silang binibigay na pahalipay. So kumbaga tama nga naman yung komento ng iba, talaga agree ako doon na wala yun sa laki ng halaga na binibigay ng mga Duterte, kundi nasa yung mula talaga bukal, mula sa puso, yung talagang sincerity na makapag-share sila ng blessings, di ba? Maliit man o malaki. So basta nagbigay sila ng bukal sa loob, hindi yung wala lang just for the show. Kasi ito, may election o wala, talagang ginagawa na daw to dito sa Taal. May nagsabi na 20 years ago or 20 years na yun nakalipas. Yung iba naman nagsabi bata pa lang siya, elementary, 43 years old na daw siya ngayon, tapos elementary days niya pa may ganito na daw talagang eksena, ganitong mga ganap no, sa mga Duterte family sa may Taal, sa kanilang bahay dati. Tapos mayroon nagsabi na panahon pa daw talaga ni Nanay Soling. Nanay Soling is yun po yung nanay ni ex-president Rodrigo Roa Duterte no, ni Tatay Digong. So ibig sabihin that time, so panahon pa ni Nanay Soling. Si Nanay Soling is isang guro. So yun, bali makikita natin dito kung gaano kadami yung tao. So tingnan natin yung distance, yung haba ng pila. So try na natin tingnan yung kilometer distance. So dito nagsisimula yan, kita nyo to, yan. So ito yung Central Park. Actually nakatira kami dito dati. Dati kami nakatira sa may Phase 3, sa may NHA Bangkal. So kapag madaling araw na, wala nang kasi uwian ko dati madaling araw, alas 3, alas 2 no. So ngayon ang inuuwian ko, imbis na doon ako dadaan sa may tulay, sa may NHA, sa may Aplaya, papuntang NHA Bangkal, Phase 3. So dito ako dumadaan sa dito. Ito yung babaan ko na area na to dito sa may Central Park. Tapos nilalakad ko lang yan papuntang Phase 3. Mas malapit na lang yan. Mas malapit ditong lakadin. Tsaka mas maganda yung yung daan, mas malawak, mas malapad kumpara doon sa tulay sa may Matina Aplaya. So kung taga Davao ka, alam mo yun no. Matina Aplaya sa may tulay. Dahil nga wala nang masyadong bumabiyaheng pa Matina Aplaya, so or tulay, so dito na ako dumadaan. Yung sinasakyan ko yung Turil, tapos nilalakad ko lang to dito. So dito nagsisimula yung yung bigayan, yung distribution ng mga goods, mga grocery packs. Tapos yan, hanggang dito ang pinakahuli kong punta na napakalayo. Yan, hanggang dito sa may Puan. Asan na ba yung Puan? Ayan dito. So hanggang dito yung distance yan. Ganyan ka taas yung pila. Anyway, makikita nyo naman mamaya sa ating video. Central Park to Jollibee Puan distance. Not found.
Okay. Central Park to Jollibee Puan distance. Yun, no? 2.4 kilometer ang distance mula sa Central Park. Asa na ba yun? Nawala yata. Nag-shortcut. Central Park. Nag-shortcut siya. Paano kasi? Ayan, ito, yun, no? So, mula rito, yung distance, tapos MacArthur Highway, tapos CP Garcia, tapos dito Puan. So ganyan kadami or yung kahaba yung nagiging pila. Okay, so taas nga, no? Hinanap ko yung kapatid ko dito, yung dalawang kapatid tsaka yung isang pinsan, tatlo sila magkasabay pumila. Pero yun, bali yung isang kapatid hindi na niya kinaya kasi nga alauna pa lang sila umalis. I mean, alauna pa lang sila nang magsimulang pumila. Nakailang oras na rin sila na like mga alas 3, alas 4. So parang umalis na rin yung isang kapatid. So ang natira yung isang kapatid na lang tsaka yung isang pinsan. So pumila sila kahit pa meron silang pasok kinabukasan or kinaumagahan. So kumbaga nagbabakasakali sila, kasi 500 pesos din yun. Tsaka bigas 5 kilo. Pero it turned out na pala siya, 3 kilos yung bigas, tsaka may dilata, tsaka hindi daw 500 pesos yung nakuha. Meron silang parang gift certificate lang na 150 pesos. Anyway, andyan naman mamaya na ipapakita ko sa inyo yung conversation namin ng aking kapatid na matyaga nga siyang pumila sa taon nito sa dito sa Pahalipay sa Taal, which is naging maganda naman yung kanyang experience. At yun nga, kasama siya sa nakihiga, nakitulog dun sa kalsada. Kumbaga parang andun lang din naman na daw sila. Talagang kumbaga parang nabasa lang din naman daw sila. Nagsabon na lang, di ba? So yun. Tsaka in-expect yata nila na ang mag-distribute, ang mag-handover or mag-turnover talaga ay sila kahit sinong mga membro ng mga Duterte, pero hindi naman daw mga staff lang daw ni Duterte ang tawag nito, ang nag-turnover or nag-handover ng mga grocery items. Tsaka meron silang pack lunch yata, may siyang nasabi. Anyway, mamaya ipapakitaan, mag-unboxing tayo sa kanilang mga nakuhang grocery. Pero syempre grateful pa rin naman sila. Yun pa ba yung bibilhin nila na diba, 3 kilong bigas yun. Pero syempre kung sa akin din naman okay lang naman. Hindi naman may mga nagsabi kasi na it's a support daw, which is totoo naman. Yun naman talaga yung pinakabungad ko na komento, na yung pagpila dyan ay hindi naman nangangahulugan na wala nang makain yung mga tao. Kumbaga pumila sila dyan dahil nga sa parang support ba, kumbaga kunyari meron tayong kapitbahay, di ba, tapos mahal na mahal natin yung kapitbahay natin kasi nga meron nga silang tawag nito, meron silang event, so meron silang pa-birthday party kunyari, tapos kahit pa sabihin natin, alam naman natin yung handaan nila hindi naman talaga ganun ka special, hindi naman talaga ganun kabongga, di ba, yung kanilang handa. Pero bilang respeto at pagkilala sa ating kapitbahay na may mabuti at mabait, may mabuting gawain sa atin at may kabaitang pinamala sa atin bilang isang kapitbahay. So tayo ay susuporta, tayo ay makikisama at yun, respeto, makikikain, di ba? Kahit sabihin natin na hindi natin masyadong feel yung kanilang luto, di ba? Kasi alam na natin na mas masarap pa tayong magluto, di ba? O alam natin na wala silang masyadong kakayahang, wala silang talent pagdating sa lutuan, di ba? Pero still pumunta pa rin tayo at nakikain. Respeto at pakikisama ang tawag doon, bilang pagmamahal natin sa ating kapitbahay. So same with the Duterte family. So ito mga Duterte family, hindi man talaga sila kasing yaman kasi talaga ng mga Ayala family, ng mga Villar, ng mga may-ari ng Jollibee. Hindi man sila talaga kasing yaman ng mga kung sino pang mga business tycoon dito sa Pilipinas. So pero meron pa rin talaga silang sinusunod na panata or ginagawang traditional Duterte's family traditional Pahalipay sa Taal, so it's a yearly talaga siya na panata nila. It's a yearly na pinapractice nila every
December 25 para sa mga kababayan nilang willing tumanggap ng regalo, no? Willing tumanggap ng regalo ng walang puot at pagkikibit-balikat. Kumbaga, ibig sabihin nun is yung yung sa makaka-appreciate lang, no? So, sa mga willing lang. So, itong mga tao na to dito, meron silang willingness na pumila at yun na nga, makisama, makirelate, makiselebrate. So, in my case naman, ako, syempre, alam niyo naman siguro sa mga nakikakilala sa akin dyan, since day 1 nung ako yung magwa-vlog nitong aking channel, ng 1,000 subscribers pa lang hanggang sa haging 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Alam niyo na talaga kung gaano ako tagahanga, gaano ako pinabilib nitong mga pamilyang Duterte. Kasi nga, hindi lang dahil sa tayo ay Davawin nyo, no? Kasi hindi naman kasi ibig sabihin Davawin nyo ka matik magiging taga-suporta ka na ng Duterte, kasi may mga Davawin nyo rin naman na hindi naman talaga din sumusuporta sa mga Duterte. For example, itong mga Nograles, hindi naman talaga yan sila maka Duterte, di ba? Pero taga Davao yung mga yan, lahing Davao. And hindi rin lahat ng at hindi rin porket hindi taga Davao ay hindi na rin taga-suporta ng mga Duterte. In fact, ang daming mga kababayan natin, mga Pilipino coming from different places of Philippines, no? OFW sa ibang bansa throughout the world, no? Talagang nakasuporta sila sa mga Duterte family kahit hindi sila taga Davao City. So, yun po yun, no? So, kumbaga kung sa logic lang, so it doesn't mean na you're from Davao City is supporter ka na ng Duterte, and it doesn't mean na hindi ka taga Davao ay hindi ka na supporter, diba? So parang ganun lang, no? So mas marami pa rin talaga ang sumusuporta sa mga Duterte kaysa sa mga ayaw. Hindi naman talaga mananalo landslide si dating Pangulong Rodrigo Duterte, diba, as president, kung hindi siya ganun kamahal ng mga Pilipino. Si Vice President Sara Duterte, hindi naman siya magiging Vice President na record holder, ha. Oo, 32 million votes, almost 33 million ang kanyang nakuha. Mas mataas pa kumpara sa nakuhang boto ng nanalong presidente. Diba? So, yun, record breaking. So, it simply means, or it simply indicates how lovely, how attractive, how impressive, and how good the Duterte family as a political leader, as a government leader, di ba? Very effective po talaga sila. Kasi hindi naman talaga tayo mga bobong mga Pilipino, no? May mga maraming mga medyo mababa ang IQ, pero tayo kumbaga alam natin yung ginagawa ng mga Duterte na talagang kapaki-pakinabang. Uulitin ko, ang mga Duterte ay hindi talaga sila perpektong tao, hindi sila perpektong mga leader, hindi sila perpektong politiko, pero grabe sila yung may pinakamaraming nagawa sa bayan natin. Hindi lang sa Davao City kundi sa buong Pilipinas. Ito lang, share ko na lang, no? So ako syempre baka tatanong kayo sino ako na nagsasalita dito. So, ako'y pinanganak in the ako'y pinanganak na batang 90s. Yan na lang, no? In short, batang 90s. So ibig sabihin nagkaroon ako ng kamulatan, saka hindi man talaga ganun kamulat, pero nagkaroon ako ng parang yung may malay na, no? So ako'y nagkamalay like early 90s or mid 90s, no? So ibig sabihin na abutan kong presidente, no, that time ay si President Fidel V. Ramos. Siguro naabutan ko naman siguro si Cory Aquino, I don't know. So basta kay Fidel Ramos lang. Tapos kasi syempre pag nag-aaral tayo, di ba, sa eskwelahan, andyan naman yung logo, andyan talaga sa eskwelahan natin sa classroom yung mga larawan ng mga nagiging pangulo at saka yung pinaka-present na president. So that time si Fidel V. Ramos, tsaka yung kanyang iconic na sigarilyo, di ba, yung kanyang tabako. So yan po yung talagang hindi ko makakalimutan sa kaya Fidel V. Ramos, tsaka yung kanyang pirma. Yun, yung pirmang Ramos, kasi ganun yun, parang naging oso yun, di ba? Mga ka-90s dyan, mag-ingay. At kasi hindi 90s, no, yung mga nasa pinanganak ng 80s, mga batang 80s, batang 70s, batang 60s. Di ba? Alam niyo yun, di ba? Naging iconic yung tabako ni Fidel V. Ramos tsaka yung kanyang pirma. Di ba? Napaka-iconic nun. And after ni Fidel V. Ramos, so yun lang yung alam ko kay Fidel Ramos. At lately ko na nalaman yung description, yung estilo ng pamumuno ni Fidel V. Ramos at kung paano siya magtrabaho. So sa Fidel Ramos, lately ko nalaman na meron silang pagkakahawig ni dating presidente na si Tatay Digong pagdating sa trabaho. Yung work ethics nila, kumbaga parang mas
hindi sila natutulog sa gabi. Parang mas ginagawa nila yung trabaho nila during night time. So parang nocturnal ganun. So ngayon, bali ang pinagkaiba nga lang itong si Fidel V. Ramos is smoker. Tapos ito namang si Tatay Digong ay hindi siya nagyoyosi, no? Kaya tinan nyo, pugi-pugi pa rin kahit na may edad na si dating pangulo natin. Anyway, so going back po tayo dito sa mga Duterte family. Hindi nga sila perfect, no? Hindi sila perfectong leader, pero all I can say is sila yung may pinakamaraming nagawa sa bayan na sobrang kapaki-pakinabang. And the next kay Fidel Ramos is naabutan ko si Joseph Ejercito Estrada, pare, ERAP, di ba? So yun. Tapos na-impeach din 3 months sa sugarol, parang plunder, graft and corruption, tapos illegal gambling, mga high alay, ganon. Yun yung mga naging mga hindi magandang nagawa nila. I mean, yung kanilang parang infamous, no? Doon sila nagiging kilala sa hindi magandang gawain nila. And meron naman sila nagawa siguro, kagaya nung parang sa time ni Joseph Ejercito Estrada is yung MI, parang tinawag siya yung basta MILF, I don't know. So yan ba yun? Basta MILF. And next kay Joseph Ejercito Estrada ay si Pangulong sino ba? Gloria Arroyo. Yun, grabe sinapit natin doon kay Gloria Arroyo. 10 years talaga yun na malupitang krisis. Grabe yung krisis sa time niya. At ako na may nagsisimula nang magtrabaho noon sa time ni Pangulong Gloria Arroyo. So grabe yung bigas, ang mahal, yung kailangan mong pumila. So that time naman talaga hindi ko naman talaga ramdam yung crisis kasi binata, tapos may trabaho, alam mo yung kumbaga yung income pangwalwal, alam mo yun, pang inuman, pang gimmick, pang nightlife. Tapos yung mga kapatid ko naman ay syempre hindi naman sa awang-awa, pero parang ako yung nakikisali na rin makipila kasi per head kailangan mo lang kumbaga bawat per head lang kasi 2 kilos lang pwedeng ma-avail na mabiling bigas na NFA rice. Alam niyo yun, kasi ang bigas ng time na yun ay parang nasa 40-50 na yata yung presyuhan, na sobrang mahal na nun, no? Mga 2006, 2007, mga ganun. Sobrang mahal nun. So kailangan pumila ng bawat per head is kailangan lang maximum of 2 kilos lang yung pwedeng ma-avail na bigas. So ngayon, kailangan kong pumila kahit wala naman ang pamilya, di ba? Kahit binata naman ako, kumakain sa karinderya, ganun. So ang ginawa ko, pumila pa rin ako para yung isang kapatid magiging 4 na kilo yung ma-avail niya, kasi may 4 din siya, may 3 anak. So meron siyang 3 anak. So isa ko namang kapatid, hindi naman niya din kailangan pumila kasi afford naman yan bumili ng 7 tonner. So okay lang yun, no? Kumbaga doon meron sa isang kapatid na nakikipila sa NFA. So grabe yun, kay time ni PGMA, tapos yung yung mga produkto agriculture, lalo na yung nyug, no? Sobrang bagsak sa time ni PGMA. Anyway, so yun, 10 years tayo talaga nagtiis kay ewan ko lang sa inyo. So kung nagtiis ba kayo, basta ramdam ko yun, no, na nagtitiis, umaaray yung yung mga tao sa panahon ni Gloria Arroyo. So yun na nga, bali may mga parang may mga slogan or may mga nabubuong slang sa panahon ni Fidel V. Ramos. Kay Cory Aquino daw, kuripot. Ang mga tao ay kuripot. Tapos ng panahon daw ni Fidel V. Ramos, ang mga tao ay nag-uulam ng ginamos. At sa panahon naman ni ERAP, lalong naghihirap. At sa panahon naman ni Gloria Arroyo, lalong nag-agoroy. Di ba? So nag-agoroy daw sa panahon ni Gloria Arroyo. Tapos next kay Arroyo, kay Aquino, no? So kay Benigno Aquino, parang hindi na yata nauso yung slang about sa yun na nga, mahirap, agoroy, koripot, ginamos, no? Kundi kay Pinoy na yan, nabuo yung salitang abnoy, ganon. So kay noynoying, no? Very noynoying. Anyway, so yun, bali yung na yun, yung kay Ramos, kay Irap, kay Arroyo, tsaka kay Benigno Aquino, na experience ko. Kumbaga may kamalayan na ako noon. So talagang masasabi kong may magandang nagawa talaga ay kay Pangulong Duterte. Tapos kung tatanungin niyo ako sino nga ba ang pinakawalang kwenta na presidente na naabutan ko, na aking na-experience, syempre walang iba kundi si BBM, no? Siya talaga yung pinakawalang kwenta, pinakatarantado sa lahat. Wala inutil, inutil, walang kwenta, bobo, under desire, alam mo yun, basta wala talagang kwenta. Basta hindi ko
basta sayang yung boto natin. So tama na yung paninisi kay VP Sara na kung hindi dahil sa kanyang pag giveaway na maging presidente si BBM, hindi sana siya maging pangulo, di ba? So okay na tayo doon kasi humingi naman din ng paunmanhin sa atin yung ating vice presidente. So okay na yun. Yun na nga, kita niya naman sa una kong video or pangalawang video ba yun na merong falling star na minsan ko lang ma-experience yun na makita. Inag-wish ako dati, wish ko yumaman, wish ko dati na basta basta yumaman, pero ang wish ko talaga, naisip ko gusto ko ma-wish na si Sara Duterte na yung maging pangulo. Hindi na aabotin ng 2028 magiging pangulo na sana siya kasi kawawa yung mga kababayan natin, kawawa yung ating mga kapatid na mga kababayang Pilipino, di ba? So nagpapakahirap sa PhilHealth pa lang, grabe ako. For example, nagbabayad ako premium, di ba? Tawag doon yung 6,000. Binayaran ko every January kasi binabayaran ko yun ng full. So last year, ang binayaran ko nung nakarang is 5,000 for the whole year. Tapos itong nitong taong 2024, binayaran ko naman ay 6,000 pesos para wala na akong iisipin quarterly. So yun. Ginamit lang nila pang bigay ayuda, di ba? So tinanggalan ng subsidy ang PhilHealth kasi daw sobrang dami ng pera natin sa PhilHealth, like 600 billion, tapos yung buntot or 600 billion plus, tapos yung parang butal ng 600 billion plus yung kinuha nila at pinamigay, ginawang basta pampagawa lang ng DPWH, although navito naman yun, hindi naman naituloy, di ba? Anyway, so yun lang, basta sobrang unfair, napakapangit ho talaga ng panahon ni BBM. Pangit ng kanyang presidency, ng kanyang administration, na imbis na gagawa ng paraan para yung subsidy, yung isa-subsidize yung ito opinion ko lang to, akin lang to. Maaaring i-subsidize niya siguro yung yung palayan, di ba? Bilhin, may bibili sa kumbaga yung palayan, lahat ng mga farmers bilhin niya na lang, kumbaga papakyawin niya na. Bibilhin ng gobyerno, billion yun, di ba? Yung billion, yung trillion, di ba? Igastos, bibilhin lahat ng kontrata, o sige, wag na kayong magbenta sa mga private sectors. Akin lang to so maaring mali din ako dito, pero yun na naisip ko, what if kung bilhin ng gobyerno yung yung bigas, yung palay, di ba? Pagka-harvest, o simula pa lang sa harvest, imbis na mangutang yung mga natin, mga farmers, yung mga magsasaka, mangutang sa kung saan para pang abono, alam niyo yun, kung sila na lang mag-provide ng abono sana, di ba? Sila na yung mag-provide ng basta mga gamit nila para pang saka, kagamitan. Tapos pagka-harvest, kukunin din ng gobyerno ang bibili, tapos ibenta ng gobyerno yon sa murang halaga. Alam niyo yung ganun? Kasi napakalawak ng rice fields natin sa Pilipinas, pero kailangan pa rin nating bumili ng bigas sa ibang bansa, mag-angkat. Alam mo yun? So kumbaga parang ang ginawa nila, aangkat sila sa ibang bansa para i-compete para makipag-compete, para yung mga nagtitinda ng mga bigas ay magbabagsak presyo. Alam niyo yun? Ewan ko, I don't know kung bakit ganun yung sistema sa Pilipinas. Well, hindi ako ekonomista, so okay na ako doon. So let's stop the topic about yun nga. So akin lang naman yung opinion. Lahat tayo entitled with our own opinion. Yun nga lang ay hindi lahat ay valid. So maaaring yung akin ay invalid, or di ba? So tuloy tayo dito. So itong mga nakikita ko natin dito, ito yung mga kababayan natin na mga hindi lang to taga Davao City, ang iba to taga probinsya, May mga taga Davao Oriental, taga Davao de Oro, taga Davao del Norte, may mga taga Bukidnon Province, and taga Davao del Sur. Pumunta dito, dumayo para makikipila para sa taon ng panata ng mga pamilyang Duterte sa kanilang Duterte's traditional Christmas giving every December 25. So yun na nga, bali ganito kadami ang mga tao na kumbaga nagbibigay galang, respeto at pakikisama sa mga Duterte na di bali nang magpila sila. Ang iba dito alas 9 ng gabi, andito na nakapila na alas 11 ng gabi. So isipin niyo yun, tapos opening or starting ng distribution ng mga relief packs and the relief goods. Hindi para relief packs kasi hindi naman sila na nabahaan or nasunugan. Sorry sa term. So Christmas gifts pala, So ang releasing or yung distribution ng Christmas gifts ay magsisimula sa 5 AM. So ang nangyari, dumami sila, di ba? So at saka nag-antay sila ng napakatagal, like sabihin 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.
So 6 hours, di ba? So yung kapatid ko naman, pumila sila ng alauna ng madaling araw at nakakuha sila ng kanilang Christmas gifts ay alas 9. So ilang oras yun? So 8 hours, tama. 8 oras sila nakapila. Alas 9 sila nabigyan. Tapos yun, muntik na daw magka-stampede, ganon. Yung iba gutom, yung iba naman ay antok, no? So sige lang, at least, kumbaga, yan ang paraan nila na ipakita ang support, pagmamahal at respeto, tsaka pakikisama sa mga Duterte. So yun yung kailang way, no, of giving their support, effort, and pakikisama. So ako naman, hindi ko na kailangan na pumila dito, makisiksikan, makipila, magtiis, no, ng 8 oras just to say na approve ko ang Duterte, just to say na mahal ko ang mga Duterte, just to say na approve or mahal ko ang mga Duterte or nakikisama ako sa kanila. Kasi ang paraan ko naman is yan nga, magsispread ng mga gandang balita tungkol sa kanila, magsispread ako ng mga yung mga magandang mga polisiya nila dito sa Davao City. Hindi lang sa Davao City kundi sa buong Pilipinas, base sa aking experience bilang isang Galada Explorer. And ganito rin pala, no, sa mga nanonood dyan ng mga hindi taga Davao, lalo na sa mga nanonood ng mga taga Luzon or Metro Manila or taga Visayas, na kung talagang mahal ho natin ang mga Duterte, lalo na si VP Sara ngayon na nalalapit na yung kanyang impeachment, kung matutuloy man yon. So sana sasama tayo, no, sasamahan natin sila sa EDSA. Ako isa ko sasali diyan. So hindi ko man madala, hindi ko man mabitbit yung aking 10 ng aking pamilya mula sa Davao City. Pwede ko namang dalhin yung aking mga kakilala at mga katrabaho, mga kaibigan dati ng mga taga Bicol, taga Laguna, taga Batangas, Cavite, Rizal, and Bulacan. So pwede ko silang rekrutin, pwede ko silang isama, no? Aakayin ko sila na makisama, maki-rally sa EDSA, 'di ba? Para tutulan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, or maging makisama, no, makisali para patalsikin kung sino man yung magli-leader natin sa atin, para patalsikin sa palasyo yung itong pamilyang mga Marcos na wala naman din talagang ginawang maganda, kundi puro lang talaga kabalbalan, puro lang talaga katarantaduhan at pahirap sa bayan. So ngayon pakinggan na natin yung usapan ng aking kapatid, at saka tingnan natin yung kanyang mga nakuhang mga Christmas gifts. Usay hapit ma-stampede. Dito pa may sa tulay nga naginaganay ng mga tao kay alas 9 na cut off alas 10. Oh. Cut off alas 10. Oh. So bali asa pa din mga tutaman pag hapit na mo cut off. Dito pa sa tulay. Tulay sa Katong tulay ba? sa ula sa Coca-Cola. Oo. Yatis. Coca-Cola pa may. Oh. Mo ba? Mm. Asa ka mo, 'di ba ang nangabutan dito alas 2, 'di ba? Alauna kape. Alauna kape nangabutan dito ba? Mo ba day abi dong? Kuha na to, paspas kayo ang pagkabuntag. Alas 5 man ga-start ka ha. So wa ka kita kay digong. Kisa labi naghatag og food packs, mga trabante ra no. Nama sa siyempre gamera ang location, so ang crowd nama gyapon namin mga crowd. Nama sila nasa sarag si digong. Nag-speech murag dito sa ila nga balay dati. Oo. Pa happy na stampede ay. Wala ba ka bilay sulod sa sobre? 150. 150. Ang gift check 300. Ang gift check 300. Nya kani. Kana pud sa amot ay kasi tulo dili gift check mo ba? Masa sa? Mama, tuloy ko. Oh, balik ng buko. Ay, lapang doon. Okay na ni. Kaysa wala, no? Masay hines, Louie. Ako ba? Kay siya, kay talawan ba kayo nang magsingit-singit? Ayaw nang magsingit. Ingko, basta nga nani nga, kuwan mo. Kapag anong sitwasyon mo, nabalo man ta, nadiin naman ta nakaapas. Muling niya, bitag-tarong. Oo. Mga tao lang ginagawa na gaman. Kapag na, kapag isa ka na So, kung gikat pa sila alas 10, naay, wala pa kawa. Nambot na, siguro. Louie ay. Yaman naman.
Sa lagi namos ni. Dili. Oh. Nyaw man, sa pagyud. Ito, ang di ba, ang lane, kalsada din na side. Puno na kutog tao. Kakatong nasa likod, naglumba na mga dagan, pa. Atap naman dito sa kuan may dito nakatungod sa may 7-Eleven. Oo. O, So dito na asa ba gihatag ang mga food packs dito sa entrance kit sa ano? Dito Central sa Park? mismo. Oh, dito din mismo Central Park. Paro na banggal. Sa ato bangka sa din plaza na mismo. sa Pistre. Oo, dito yun. Dito gipangbutangan og linya dito na nakakanya-kanya naiuna mo, nay mo hatag og stamp katong tulo. Human inya tong bisi-bisi on kani sa food park, kani sa lunch, kani sa Masa lunch Jollibee. Jollibee, meron Ah. pa. So experience kakapoy og Oh, kanang experience siya usap pa ka. Sa 150. Way ulog. pero okay nga po na. Oh, experience. Experience. Man to wala may dugay na gyud ko na kadungog. Kaso Dungog, lang oh. first time lang gid ako karon nang orsunod ako kay naa man gud si lain tao to ning dala nako. Hindi ko ato niya naa pa jud ka. Kani charge experience niya, at least daghan ta. Oh. In ato kaduwe taxi. Wala matugo. Pero ang ano ba ako ang pangutana dira nganong giganahan kada karon magpila-pila. Experience naman nimo hano. experience lang kay Nga kumpara sa samantala sa purpose mas tako untay mo madawat kung nag sakripisyo kag tanang kuan meeting. magsakripisyo mag-meeting man sama-sama. Sao na ana ba kadi kamo ano bahala walay purpose kaysa kambi imong trabaho. Purpose lang man ka. Mag-purpose lang man ka kung mo jud imong saligan mag-purpose. Unya, syempre i-exit aside di mo imong trabaho Gani. kaysa imong lupoy imong binulan income. Gani. Kana ako do. Sa dugay ang purpose mo after yun. Man, di ba? Di ba? Hindi, wala kay kadawat og kuan kay isa ra mi nakadawat. Karon question pa sa short. Wala man nag-question kung connect sa balay nga gito mo. Di kay ano yung mga tao nga kuan kanang di daw ko magbuok kung mapila-pila sila dugay kay dili man daw kwarta ilang gipila kundi sa digong daw nga ilang makitaan. Na problema wala na gyud sa digong. Oh, wala na ano lang siyempre di man tanan pwede makadto kadaghan atong tawhan na ang mga tao, di ba? Di man tanan ilang pwede kayo ton. Oh, basta pinaka first ano na siguro batch or matungnan lang mag speech sila sa ano. Ito primero lang. Tungso First batch na siguro. Mm. Basta kay nakita na ko tong una, hapit gyud mag-stampede katong ano mga bandang alas 3 pa lang. Sa Kalaw. Oo, nagsingit-singit na itong ano gani, mga auxiliary. Nagka ano, murag basta, nagka ano, kung sino, marag ito. Siyempre, alas 9 pa daw ba dito, kasugod. Yun na, sa gabi eh. Alas Hindi 9. ko na lang kahapon. Alas 5 pa. Ay, di. Basta ano, basta mo ito, di ba? Last year. Di ba? Ano ba, gapon? Di ba, nangabot ta, alaon naman. Napay niabot dito ang nasayo alas 9. Kanya ang ano ang sugod o hatag alas 5 na ganahan ka na. Di gid siya alas 5 sugod na ta. Hindi gid alas 5 sugod na hatag. Pero Ano? malas 6 na alas 7. Mga alas 7 na siguro. Kay namob naman gud may adlaw naman. Kasi ti kapin na. Okay ra ito sa ka-experience mo, no? Dahil gud akong kamo konti eh. Di ba? So daw, naka-duty to. Adyo ito sa O, di ba? O, mo na ingon nga gikambyo ang kuan. still ay. Naara magiging sa inyo ha. Kung saan na gud kami dito. Oo. Bisan ba sa'yo nang ganahan? Sa'yo Sa bagay o. So ikapoy gid siya. Kapuyon mo ganahan. Kapoy magayon wala buhat no wala ipila. Kapuyon mo ganahan wala trabaho. Ano na ba? Kapuyon mo ganahan nga wali ka kung kauno na ng lamisa. Pila pa more. Kana pang nasa rason nga ang pila. Nga, may pagkaon sa kusina. Oo. Daga pagkaon, daga kuan. Nga, kailan tao ba rin ay video ke o din. Ganahan ba kang jote na? Galit, marag na po siya kwarta siguro, no? Nga siya portal, gamitan sa inyo ha. Oo. Ay, yan matagbayad. Sayang ako ang gipasensya ka na nag-video, ang po siya nag-send eh. Lubat Na. Nakasensya. Nasa duha ka video lang na natiurok na lagi siya. Oo. Ang akong gisayangan katong dito nang sa sulod-sulod sa yan ay na makita ng mga tao na kanang naka-unda ka na ba ko sa nakasulod dito sa katong coral, sure na. Oo. Na to di na jud ka mapas mo, di na ka masayang. So mukat pa sila alas 10 niya. Asang orasan na tong ningon nga mukat ako alas 10? Asang orasan na to? Mag-alas 9 mo to naglubaan nagdadando na dito So mag alas 9 na siya. Mm. Kunya namin nadunggan nga mag-cut off alas 10. Oo. Pero dili man yata tinuod nga mag-cut off alas 10. Murag hapon hapon man daw. Oo. Wala man daw ano, wala daw makauli nga wala Wala pa. madala. Pero ang ilang gingon, amount siguro 150 na lang ang cash. Dahil bahay na pang maangay sa kanila.
Pwede. Dili na itong 500. Tama. Ang gift check instead may 500, hindi mo naman 300. Eh, kung ano ginawa pa? Lagi ang mga tao, ningon, singit mo diha, singit. Niya kay alas 10 o taman. Siyempre, kabalo ka mga Pinoy no, mga Bisayang dako nga, para desisyon. Yan, yan ang ipag isa, o kanang, mo ingon man ang auxiliary, mo alarm man na sila. Wala daw sa unya, mo imuha na lang madit-dit, food packs na lang. Wala na cash. Niya, pag-expect na nato na 500, sayang sa 500 na cash. Kanto nga ba dito? Di daw ito mga taga Davao, mga taga Oriental, taga Di Oro, Del Sur, taga Ako Bukidnon. nalipat ko sa ilaha kay ang katong mga lumad. Nakita nito mo nang namasaan na ba? Prior ko nila ang mga lumad, ang mga nitibo katong nga. Anak ba? May kay kawan ko sila. Okay. Ana gyud sayang nga ko niya katong ana sa area na ko. Nara mo na nagni. O nanagid ka sa point nga kanang nana sa sulod, sure na gyud ni nga insurance na ako ang food packs ani. Ana makakita na jud kong digong. Yan naman to sa programa dito na sa my stage. Katong sa nga senior citizen, mulingkod dito diretso. Niya pagkahuman kuan kanang mo tawag ani malingkod dito natin sa programa. Napoy gift madawat nila kunuhay. Sila madawat ng gift. Ako niya anak ko no, naghiring man ko. Sila kay tara na. Ko ay sa loy ba kay ni balhin dito ko nagpadaplin sa may jail kay naminaw ko sa programa dito. Hiring natin sa nagito pangatag ba. Buwan na naman Para papawa sa kitapoy. Oh, kasi Para maganda ay. para excited no, excited ay mayo ara na lang. Maganda ay anak ko. Okay. Anak tong auxiliary. Ma'am, dito na diagi ma'am ko sir. Nalipong ko sir ba? Pwede mo palandong sa kudere. Ay mo ba tiguang laki. Bili ba gid ako ninyo? Kamunggay ba kamunggay. Tama naman. Ano yung tiguang laki? Pero dapat hindi dito na yan. Tara para plin kay di paglalim na ka nang mag-iwi niya kagabi pang dako. Niya wa may mga kaon. Malipong yun mo. Kung initas panahon. Para plin ko. Biring ko. Kaya kita mo sa layo pa lang. Kalisod. Dili sayon. Ang mga yung pinaskuhan. Mo na yung ano, literal yun siya nga wala gi sayon karong walay easy money karong panahon na. Walay sayon. Nga bisan pag libre lang to nimo makuha, walay balos, walay taga na, walay kambyo. Pero ang imuhang ano ko effort gyapon, di ba? So wala gi libre karon. Libre lagi siya bro. I mean ano, libre, walay easy. Oo, wala. Sakripisyo. Grabe, alauna gumura sugod, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9 mo nakakuha. Pasilot kayo, diri, ratati, bawara man na linya hati ko. 9 mo nakakuha, 9. Oh, Sado, alas 9. Walang ka. So yun na nga no. Sabi ko nga walang ano no, walang easy money sa panahon ngayon kahit pa libre niyong makukuha ang Christmas gifts mula sa pamilyang Duterte. Still hindi siya, it's not that easy no. So kailangan pa rin talaga natin na magbabad ng ilang oras para makakuha ng Christmas gifts no, yung gintong alay. I mean pamaskong handog or pahalipay sa taal mula sa puso ng ating pinakamamahal no na mga Duterte family ng Davao City. So yun lang at masaya yung kapatid ko daw, masaya siya kasi mga IPs, tama ba, mga lumad no yung priority. Kumbaga sila daw yung pinakaunang nabigyan no, nakapag-bitbit ng mga food packs, Christmas gifts no, lahat na andun na handog ng mga Duterte. So masaya yung yung aking kapatid na nakita niya yung, kasi ano yun mga taga bundok, taga malalayong lugar, mga indigenous people or mga lumad kung tawagin. So ilan siguro no, maraming thank you sa mga nanonood dyan. Basta ano siya, charged experience, masaya, yun, masayang experience. Tapos yun na nga, longing na makikita rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte tsaka si Vice President Sara Duterte. Pero yun nga, estimated diba, hindi bababa sa 20,000 katao ang nakapila dito. Kaya hindi lahat ay mabigyan ng chance na makadao pang palad ang pamilyang Duterte.